Good evening everyone. So, may gabi sa tanan. Ano na pa ta sa ato ang daily devotional. Nanata sa ika-92 sa ato ang bedtime devotional. So, may gabi Maria Ron. May gabi Maria Ron. May gabi Maria Nanet. May gabi Atilaklak. May gabi sa tanan nga matanaw ani nga video. So dalaygon ang Ginoo. So God is good all the time. God is good All the time. and all the time. God is good. Yes, nganong God is maayo good. maayo ang Ginoo. God is good. Kanunay nga maayo kaayo ang Ginoo. So before ta magsugod sa ato ang Sino word, tagatugtog? atong katahan og pagdayeg ang Ginoo. Oh, Atong katahon ka. ang dayon ka. Messias. Daygon ka, katar. O kawitan ka, maghinay. O Diyos, nga gamhanan. Kanta mo yaron. Simbahon ka. Maria Nanet, kanta. O bayawan ka. Ang tud sa kahangturan. Ikaw ang angayan na among pabalunhan. Ikaw ang Diyos ang tud sa kahangturan. Wala lain pang among pasalamatan. O Diyos, ikaw ra, ikaw ra. O Diyos, ikaw ra, ikaw ra. O Diyos, ikaw ra, ikaw ra. Mga mga langit nun, dalaygon ka Lord. So ay katapusan, nagpasalamat kami karong higayon na Lord God, nga ani-ano usab kami alang sa pagtuon sa imong pulong. Ikaw mag-giya ka na mo Lord God, tagaay kami Lord sa kaalam, pagsabot Lord sa imong mensahe nga imong ihatag ka na mo karong higayon na. Ang isalig diha kanimo Lord, ang kini nga buluhaton, nga ikaw ang mahimaya. Pasiloa kami Lord sa among mga sala Lord God, limpihan ang kasing-kasing Lord God. Ablihi ang mong kasing-kasing ang mahimo kami madinawaton sa imong pulong. Lord, ang isalig kini nga buluhaton sa ngalan ni Jesus. Amen. Ug amen. So, may gabi sa tanan, may gabi Maria Nanet, may gabi Maria Ron, may gabi sa akong mga viewers diha. So, naanata karon sa ika-day 92 sa ato ang devotional. So, atong topic karon is how would he behave? Isa man ning he. How would he behave? Ang gipasabot diri nga he is Jesus. So atong basahon diri as Matthew chapter 9 verse 19 to 20. Matthew chapter 4 Matthew chapter 4 verse 19 to 20. Ingon din he, Jesus said to them, "Come with me, and I will teach you to catch people." At once they left their nets and went with him. So, let us pray. Father in heaven, Lord Jesus, ikaw maghahatag ka na mo Lord sa imong balang espiritu. Ikaw pasabot ka na mo Lord. Pinaagi sa imong espiritu Lord God, nga kami makasabot Lord God sa imong mensahe nga imong hatag ka na mo Lord. Dalaygon ka Lord, in Jesus name, amen. So, ang karon ang ato ang topic is how would he behave? Maria Ron, kung naa si Jesus diri sa kalibutan, unsa man si Jesus, how would Jesus behave? Do you know Jesus? Unsa man si Jesus? Our Savior. Unsa pa? Unsa man si Jesus? Our healer, our provider.
a miracle He worker. died for our sins for us. Pero sa mga kuan, si Jesus is friend siya sa mga kanang tao. Friend siya sa mga bata. So, if Jesus were here, how would He behave? He would be loving and forgiving. So, sa ingon diri si Jesus loving and forgiving. Kung naa pa siya diri sa earth. He would worship God with sincere devotion. He would serve other people. And He would always abide by the golden rule. If Jesus were here, He would stand up for truth and speak out against evil. So, we read in the Bible that Jesus wants each of us to do our best to be like Him. So, we should be like Jesus. We can't be perfect. We can't be perfect Christians, but we can do our best to obey God's commandments and to follow Christ's example. When we do so, we bring honor to the one who gave His life for each of us. So, sa akong gibasa kung nasa Jesus diri sa kalibutan, if Jesus were here, so Jesus would be loving, would be forgiving, so mag-worship si Jesus ni God, ni Father God with sincere devotion, di ba? Mariron, Mariananit. So, Jesus would serve other people. He would always abide by the golden rule. Ano man yung golden rule? So, He would abide the kanang commandments. The two greatest commandments is to love God and to love other people. So, Jesus would stand up for truth and speak out against evil. So, stand up for truth. So, what is the truth? The truth is, what is the truth, Mariron? The truth is Jesus. So, ingon diri nga, si Jesus, gusto ni Jesus nga mahimutang sama kaniya. Mariron, unsa may imong nakatunan? Mariron, who is Jesus? Mariron, Mariananit na, kuan na. Tulog, balin na dito. Balin na sa dito. Ayun na, sige na. So, sa atong gibasa nga verse is, ingon din ni Jesus, kaning nga kuan is, Jesus calls fishermen. So, the fishermen, katong ilahang trabaho is, ang mga trabaho sa fishermen, of course, the fish, the catch fish. Katong nga time nga gitawag na sila ni Jesus, ingon si Jesus nga tudloan tamo nga mahimo mong catcher of people. Dili na isda ang ilahang i-catch kundi people na. So people na siya. Kibali kung sa kwan pa sa ato karon is to win soul for Jesus. Kanang naakay makailaban ni Jesus ba? Imong share nimo nga imayingnan kibali ang bata pud ikaw, bata man ka, imong share ng bata nga labaya ka ni Jesus, labtang tanan ni Jesus. Gusto ni Jesus nga i-love. Uy, ang ginuba ka nagtanaw sa inyo. Labaya ta pag ayaw ni Jesus, tapos dili gusto si Jesus nga mahimutang bad, mao na nga kinahanglan nga i-love nato ang Ginoo atong irespeto ang Ginoo. Sa pagrespeto nato sa Ginoo, mao na siya ang pag-obey nato sa ato ang Mariron. How would you show respect to God as a child? To obey my parents. Ano pa? To obey kisa pa may obey nyo. To obey God. Your teacher. To obey your teacher, to obey ang iyong mga aunties, mga uncles, mga grandmother, grandfathers. Obey tanan, obey all people, dili lang kay og kwan, obey and respect. So and mostly is obey your parents. Obey, kanang mag-obey ka sa imong parents are
ug kinsa na mga nitan-aw pud nga mga bata, kanang obeying your parents is to obey kung kana bitang mo istorya gani nga musugo gani dapat kausara may nga day mutuman na dayon. Kay ang delayed obedience, what is delayed obedience? Delayed obedience is kana bitang kapila pa kaingnan, kapila pa ang sige balik-balik ng sugo tapos mutuman naman day ka. Pero delayed obedience na siya is equal to disobedient. So ang pag-obey is one time ra gina siya. Okay, bali once nga gitawag ka, obey ka dayon. Kuan ba ka ng sana? Pagtawgon ka dayon, obey dayon ka. Dili na ka maglangay-langay pa. So mao na siya ang obedience. So obedience, so mao na siya ang pinakakuan gyud nato is maski unsaon nato nga kanabitang pwede ta studyhan nato ning Bible from cover to cover, pero without kuan gani, without obedience, useless ra ang pag-study. So mao gyud kana ang kuan. Diba Maria Ron? Saan mo pag-apply sa imuhang nakatunan kung dili nimo siya, kung dili ka mo obey. Kay ang Bible is ato ni siyang guide kung saan nato pag kinabuhi diri sa kalibutan, kung saan nato ni pag-obey, kinsa ang atong i-obey, kinsa ang atong i-respect, kinsa atong i-love sa pangakuan. So, kung naa si Jesus diri sa kalibutan, He would tell us to obey Him. Kinsa tong nahigugma sa Ginoo, katong tao nga ni-obey sa iyang mga commandments. So, nayon ganang Ginoo, dili tanan nga nagtawag o Ginoo, Ginoo ang makasulod sa gingharian sa Ginoo. Kung dili ang makasulod lamang is kadtong nagatuman sa mga kasuguan sa Ginoo. So, unsa may kasuguan sa Ginoo? So, diri na ang kuan. So, dili lamang ta nga maminaw lamang ta sa atong dunggan sa pulong sa Ginoo, kundi ato ni siyang tun-an. We should study by ato ni siyang studyhan sa atong kaugalingon, dili ta magsalig nga maminaw ra ta sa uban. So, we must read and meditate the Word of God day and night. So, mao kini siya ang maghatag ka nato og kalampusan. So, ang pulong sa Ginoo, mao na siya ang giya kanatong tanan. Gihatag ni sa Ginoo sa ato aron mao na siya ang kanang ato ang manual, ato ang guide kung saan nato pag kinabuhi diri ang kalibutan. So, mao na siya nga let's giingon ni Pablo pod nga we should have the attitude of Jesus. So sa atong kaugalingon, kinahanglan nga mahimo tang sama ni Jesus. We should do our best to be like Him. So how we should imitate Jesus if we don't know Jesus? Unsa atong i-imitate sa iya ha? Mostly ang atong nahibalaan about Jesus is si Jesus ang namatay sa cross. Siya ang nabanhaw. Mostly kana ra man atong nahibalaan. Ang uban pa nga mga characteristic ni Jesus is kinahanglan nato basahon gyud kung unsa ang sugo ni Jesus. Si Jesus is a loving God. Miski nakahibalaw na si Jesus nga si Peter o si Judas, mga i-deny siya ni Peter o i-betray siya ni Judas, unsa may gihimo ni Jesus? Wala di ba niya giingnan si Peter nga, oy imo kanang kuan man ka anak ka kanang iyarang gistoryahan si Peter nga imo kong i-deny 3 times. Si Judas si Judas pod wala po niya gi-expose sa kuan nga si Judas ang mag-betray sa iya. Kibali iya gyapon gipadayon ang iyahang gugma kang Peter o kang Judas. So we must
be like Jesus nga kay balota kung kinsa atong mga kaaway. So dili nato control kung unsay response ato ang mga kaaway, kinsa man ang atong mga kaaway diha, kung isay nagdumot sa ato ang ato we should be like Jesus. So unsa may attitude ni Jesus is to be loving, to love our enemies. So ingon ni Jesus nga love your enemies. Kisay mong enemy are? Nakay enemy are? Mayroon? Do you have enemy? Ingon man ni Jesus nga love your enemies. Pero love gyapon mo sila. Oo, gamay. Pero sayang sila kuha naman na kanang duwa naman na yun. So ingon pod sa Bible nga we should be like the attitude of a child. So unsa may angay nato nga makapunan sa batasan sa bata. Kay ang mga bata dili madinumtanon. Ang mga dagko kusog magdumot, mao nay tinuod. So kung naatay pagdumot sa ato ang kaugalingon na usag yun na siya makapatay gayud. O sana ang pagdumot mao nay maghatag og sakit. Mao nay maghatag og sakit sa tao ng pagdumot. Kay mo kuha man na siya mo manifest man na siya sa ato ang physical. Ay kung ang ato ganing emotional nato, kung atong spirit nato na nay bali kana pagdumot bitaw sa ato ang kuan sa nang English na pagdumot basta pagdumot may pagdumot sa atong kaugalingon dili ta malipay, dili ka malipay, so apektahan ang imuhang kuan, imuhang health. So kung dili ka malipay maapektuhan imong health. So unsa may epektuhan na, so kanang mga sakit nato nga kuan usa na siya sa mga effect. So ang mga sakit nato dili lang kay gialaw pud na siya sa Ginoo sa atoa, kundi usa pud na siya ka consequence pud na siya sa ato ang mga sala. Kaya ang pagdumot sala man na siya. So man na siya ingon ni Jesus, forgive nato nangutan na kapila man ko mag-forgive sa ako ang isig ka tao. Ika 7 times ra ba? Pero sa maingon ni Jesus, 70 times 7. So, 70 times 7 is 490. So, 490 times ka mag-forgive. So, meaning, we should forgive. Forgive always. Kay si Jesus, wala gani, ang Ginoo wala gani, niya tanawa kung unsa ta ka makasasala. Na kanang wala si Jesus namatay para sa mga matarong, kundi namatay siya sa tanang tao, gamay og sala madako man. So wala gitan-aw sa Ginoo kung unsa ta nga pagkatao. Ang gitan-aw sa Ginoo unsa siya, unsa ang Ginoo ka mahigugmaon, ka maluluyon kanato. Muna ang Ginoo, remember nga ang one day sa Ginoo is equivalent to 1,000 years diri sa atoa. So laliman ka na one day ran sa Ginoo ang 1,000 years. So ang Ginoo grabe niyang taas ihang paglangay-langay, naglangay-langay pa ang Ginoo nga gusto sa Ginoo nga maluwas ang tanan. Mo na kay tungod man gud sa sala, dili tanan tao anak sa Ginoo. Dili tanan tao anak sa Ginoo. Ngano man ingon sa Biblia, kadto lamang midawat ug misalig sa Ginoo na nasa sa first atong basahan sa Juan 1:12. Ingon diri sa Juan 1, dili tanan tao anak sa Ginoo. Ingon diri sa Juan 1:12, apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So dili tanan tao anak sa Dios. Siya may
naghimo sa tanan. O lagi siya naghimo sa tanan. Kaso tungod sa sala nabulag ang tao. Muna kung ikaw nituo ka kang Jesus, mahimo na kaniyang anak. Kung nituo ka ni Jesus, kung saan man mo pag mahimo kang anak, kung wa ka nituo kang Jesus, kuan ka, illegitimate, dili ka kuan, dili ka anak. Kung saan man mo pagtawag nimo nga, mayon kag father, tapos dili ka mo tuo. Diba, mayon kag father. Mayon kag father, tapos dili man ka mo tuo. Matawag-tawag, dahil ka og father, tapos dili ka mo tuo. Meaning, kung nitawag ka og father, matawag ka ni Father God og Father, meaning nituo ka sa Father, nituo ka ni Jesus, nituo ka sa Holy Spirit. Kay kuha na sila 3 in 1. So mao na siya nga dili tanan tao anak sa Ginoo. So siguro kamong naminaw diha anak na mo sa Ginoo. So dalaygon ang Ginoo kay anak kay daghan na ang nahimong anak sa Ginoo. So dili pa gyud tanan mga anak kay daghan pa og abtunonon pa. So kitang tanan gitagaan ta og once nga kita ana-ana sa Ginoo. So nagsunod na ta sa kasuguan ni Jesus sa Ginoo. Kung unsa ang mission ni Jesus, mao pod ang iyang mission kanato. So mao ni ang mission nagihatag ni Jesus sa atoa nga isangyaw nato ang maayong balita. Isangyaw nato aron daghan pa ang makaila diha kang Jesus. So mao na nga kung nakadungog mo sa mensahe sa Ginoo, mataningos Jesus nga bulahan kita nga mituo. Mulahan kita nga mituo sa Ginoo bisan wala ta nakakita kaniya. Kay kadtong pagkamadudahon ni Thomas, tungod adto nga panghitabo ningon si Jesus nga bulahan ang nituo bisan wala makakita kaniya. So we are blessed because we believe maski wala ta makakita ng Jesus. So kung ikaw naka-experience ka sa kamaayo sa Ginoo, naputo isa pud ka kanta bitaw nga praise the Lord, O my soul. I won't be quiet, my God is alive. So I won't be quiet, my God is alive. Kanang dili bitaw ako dili bitaw nako ma-contain nga kuan nga kamaayo bitaw sa Ginoo, mao nang i-share gayud na. Tungod sa kamaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi, mao ni nakahatag nako og kanang kaiso bitaw. Tungod ang Ginoo naa kanako, ang iyang balang espiritu, mao ni siya naka-share ko sa inyo karon. So dili ni ako kun dili tungod sa grasya sa Ginoo. So mao gini ang kuantanan, tungod sa grasya sa Ginoo ani ako sa inyong atubangan. So mao ni ang kuan karon nga kinahanglan nga mamahimo tang imitators of Jesus in His behavior. So si Jesus mapaubsanon humble. So kita po mahimo po tang humble, dili ta manghambog. Kay ang atong nakabot tungod na sa grasya sa Ginoo. Pabor ang uban ana, paboran na sa Ginoo. Napa ginagitawag nga blessing, lahi ng blessing, lahi po ng pabor. Pabor na sa Ginoo nga gihatag sa tuwa unsa nakaanang blessing. So tanan gyud by the grace of God. So ako wala ko'y kapanghambog kay tungod ni sa grasya sa Ginoo nganong nakahimo ko ani, naka-share ko sa pulong sa Ginoo kaninyo nga naminaw niini. So akong pag-ampo nga ang Ginoo
magahikap ka natong tanan, ang gaablis ato ang mga kasing-kasing, nga mahimutang madinawaton sa iyang pulong, ug mao kini ang paagi nga makabag-o sa atong kaugalingon. So, as kanabitang sa atong pagkatawhanon, dili gyud ta perfect og daghan gyud tag bag-ohon sa atong kaugalingon. Kay masiman lamang gani ng kanang natay batasan nga lisod pa bitaw mausab. Kanang naa pa on the process pa. We're not perfect. Yes, we are not perfect. But we are made perfect in Christ. So, kisa tong natagaan na og kibali katong nituo og misalig kang Jesus. So si Jesus na ang nagpuyo sa ato ang kaugalingon. Ato ang body is the temple of the Holy Spirit. So we must take care our body. So we must our worship, ang ato ang pagsimba sa Ginoo is our daily lifestyle. How we walk every day. So dili nang Domingo ra ta magsimba sa Ginoo. Ang atong pagkinabuhi diri sa kalibutan, kada adlaw mao na ang atong pagsimba diha sa Ginoo. Atong lifestyle is our worship. Giunsa nato paggamit ang atong oras. Giunsa nato paggamit ang atong mga resources. Giunsa nato paggamit ang atong mga nangadawat nga mga blessing, mga pabor sa Ginoo. Mao na siya ato ang worship diha sa Ginoo. Maghimo ta og maayo tungod na sa kamaayo sa Ginoo. Ang atong paghimo og mga maayong mga butang dili na tungod kay gusto nato ma-earn ang favor sa Ginoo. Kung dili naghimo ta og maayo tungod na sa kamaayo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Tungod na sa iyang pagluwas kanato. Og kanang kaluwasan mao na siya ang maghatag nato og kabag-uhan sa atong kinabuhi nga makahimo ta sa maayo. Mao na siya ang maayo is paghimo na tong maayo is mao na siya ang ato ang way nga magpasalamat ta sa Ginoo sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. So, ang Ginoo magpadayon gyapon siya nga Ginoo maski wala ang tao. Pero ang tao kung wala ang Ginoo magkagulian gayud ang kinabuhi. So, ang importante nato diri sa kalibutan is ang ato ang relasyon diha sa Ginoo. Kay musugot man tao sa dili, ang realidad is tanan kita mamatay. O kana wala ta kahibalo kung kanus asa og unsang paagiha. So ang atong kinabuhi diri sa kalibutan mubo ra 70 years. Ingon pa ang atong lifespan is average of 70 years. Kung nilapas na ka ng 70 years is bonus na sa Ginoo sa imuha. So mao na siyang ato ang gamiton ang ato ang oras diri sa kalibutan to worship God. Kay mao na ang ato ang purpose nganong nata diri is to love God and to love our neighbor. And to love God and our neighbor is to serve Him, is to obey Him. So mao na siya nga padayon ta nga magatuon sa iyahang pulong kay mao kini ang maghatag nato og kabag-uhan sa ato ang kinabuhi. Kaya kung kinsa tong nahiusa diha ni Kristo, ang siya mabag-o na, dili na tong daan. Kaya ang maghari na sa iyang kinabuhi is ang Ginoo na. O ikaw ni dawat ni tuo ka ni Jesus pero wa pay kabag-uhan sa imong kinabuhi, then dili pa to mao ang kaluwasan nga imong nadawat. So ang kaluwasan gud ang tinud-anay nga pagtuo diha kang Kristo, mag-produce gud ni siya og kabag-uhan sa kinabuhi. So dalaygon ang Ginoo sa iyahang pulong. So magampo kita. Our Father in heaven, Lord, daghang salamat sa imong pulong, imong gihatag kanamo, Lord God. Salamat, Lord God, sa paghatag sa imong mensahe, Lord, sa pagpasabot ni ini. Lord, ako nagaampo, Lord God, nga kining mensahe, Lord God, amo ning ma-apply sa among kinabuhi, Lord. Nga ikaw lamang ang moang simbahon, Lord God, nga kami maningkamot, Lord God, nga mahimong sama ni Jesus. Nga kung unsa si Jesus, Lord God, mao kini ang among sundugon, Lord God, ang iyahang
attitude, Lord. Tabangi kami, Lord, kaya wala kami mahimog mala ikaw, Lord God. Ang imuhang balang espiritu mo ay maghari ka na mo, Lord God. Gidawat ka na mo, Lord, sa tibok namong kinabuhi. O tabangi kami, Lord God, nga kami makasunod sa imuhang mga kasuguan. Lord, akong pag-ampo po, Lord God, sa mga naminaw ni ini nga mensahe, Lord God, nga dili kini mahimong baliwala, Lord God, sa ilang kinabuhi. Ikaw magahikap sa matag usa ka mga kasing-kasing, Lord God. Ikaw magatandog ni ini, Lord God, na kining pulong, Lord God, nga ilang nadungog, mao kini ang maghatag og kabag-uhan diha sa ilang kinabuhi. Aron daghan pa, Lord God, ang mga katawhan, Lord God, nga motuog mosalig nga naay Ginoo, Lord God, nga buhi ug mousab og mga kinabuhi, Lord God, nga mahimong moalaga diha kanimo, nga makaambit, Lord God, sa imong himaya. Lord, akong isalig diha kanimo, Lord God, ang matag usa, Lord God, dili mamahimong walan hibal-an, Lord God, na kini mahimong pagtubo, Lord God, sa ilang pagtuo diha kanimo. Tabangi kami, Lord God, nga sa kanunay mahimo kaming madasigon, Lord God, sa pagtuon sa imong pulong. Mahimong madasigon, Lord God, sa istorya diha kanimo, Lord God, pag-ampo, Lord God, ug mahimo kaming malipayon, Lord, tungod kay kami nagmadaugon pinaagi sa among pagtuo diha, pagsalig diha kanimo, Lord God. Salamat sa imong gugma, Lord, nga walay katapusan. Amo kinitanan, Lord God, akong giampo, Lord God, ug akong gisalig diha kanimo, Lord, nga kining among bulhaton maghatag og kalipay diha sa imuha, Amahan. So among pag-ampo, Lord God, nga ikaw mahimaya, Lord God, sa tanan. Tanan, Lord, akong pasalamatan ug giampo sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. So daghang salamat sa inyong pagpaminaw og maayong gabi og happy Friday. God bless everyone.